Yun, magandang araw mga paps. So, habang bumibiyahe nga pala tayo, nagkaroon tayo ng problema dito sa ating preno dito sa front. So, dito. Ayan. Yung motor nga pala natin guys ay Mio Sporty. So, ngayon ang problema ng ating preno dito sa unahan, stock up na siya guys. Ayun, oh. So, pagka pine-brake natin siya, ayun, oh, hindi na siya bumabalik. So, yung pinaka master repair kit niya dito ay possible na may kalawang na. Kasi nga, nauulanan, araw. So, pagka hindi natin siya nalagyan ng langis, so ano siya, stock up or kinakalawang yung pinaka-spring niya. So, pagka ganyan nangyari, pag nag-brake tayo, so hindi siya bumabalik. So, pagka hindi bumabalik yan, hindi nakadikit yung contact. Ayan, may contact siya dyan eh. Pagka nakadikit kasi yung ganyan, so nakapatay yung ilaw natin dun sa likuran. So pagka naiwan siyang nakaganyan, nakailaw yung likuran natin yan. Pagka dumikit, patay. Pagka nakaganyan, iwalay. So nakabukas yung ilaw natin dun sa likuran. Naka-brake light siya. So malaki yung epekto nun sa brake light natin kasi tuwing andar tayo, lagi siyang naka-brake. So tapos, isa pa sa mga possible na baka madisgrasya tayo kasi nga naka-brake siya. So pagka umandar tayo, naka dito, naka-brake diyan sa disc. So ngayon, papalitan natin siya ng bagong master repair kit. So pagka ganito rin yung problema ng inyong motor or e-bike, kasi yung ibang e-bike meron din ganito, yung nilalagyan ng brake fluid. So dito kasi may brake fluid yan. Kaya yung nagpapagalaw dun sa piston yung fluid. So ngayon, ang gagawin natin, nilinisin na rin natin, tapos papalitan natin ng bagong repair kit para umayos na yung pag-brake natin dito sa front kasi delikado to guys. Ayun, oh. Pagka hindi bumabalik yan, so nakapreno lang siya yung brake natin. Impossible na kumayod yung disc natin kahit hindi naman tayo nagbe-brake kasi na stock up, so naka-brake siya. So ngayon, ang una natin gagawin, tatanggalin natin tong head cover niya para mabuksan natin to. Yung pinakabaso ng ating brake fluid dito, lilinisin na rin natin. Tapos babaklasin natin yung lumang repair kit. So ngayon, bumili tayo ng bagong repair kit. So order tayo nitong bagong repair kit. So mura-mura lang to guys. So kung gusto niyo umorder, lalagay ko na lang dito sa video description yung pinag-orderan natin ng repair kit. So pang Mio Sporty nga pala yung in-order natin. So ito na guys, yung mga madalas na masira dyan, itong spring niya. So mura-mura lang to guys. So kung ganito rin yung brake nyo, mas maganda na palitan nyo na kaysa ma-disgrasya pa kayo dito. So ayun, oh. Isang set na siya na papalitan natin. So una muna natin gagawin ay ito, yung head cover, tanggalin muna natin. So ito nga pala guys yung ating lagay ng brake fluid. So medyo kalawang na kasi nga hindi pa tayo nakaka-order ng bago. So bubuksan natin to bago natin tanggalin yung repair kit kasi meron siyang hangin sa loob. Kaya hindi natin siya basta matatanggal pagka hindi natin tinanggal tong cover sa ibabaw ng ating lagayan ng repair kit. So tatanggalin muna natin to. Tingnan natin kung meron pang brake fluid. So pagka wala na, lagyan na natin para meron tayong preno. Kasi pag naubusan din to ng brake fluid, mawalan tayo ng preno sa unahan. So isa din to sa mga pwedeng dahilan kung bakit So ito na guys, bubuklatin na natin. No? Nakita natin sobrang dumi na rin ng ating brake fluid. So ngayon, tatanggalin naman natin ito. Ito naman yung sunod natin tatanggalin dyan.
Ito nga pala mga paps yung dito tayo magpa-flush. Ayan o. Dito tayo maglalabas ng mga fluid kasi nga maaaring madumi na yung brake fluid, may mga kalawang. So papalit tayo. Dito tayo magpa-flushing sa baba. Tapos dito mga paps, meron siyang lock. So kailangan natin dito ng mahirap tanggalin to pagka hindi kayo marunong magbaklas. Kaya dito, umorder tayo ng circlip pliers. So ito yung circlip pliers na gagamitin natin. So 2-in-1 na siya sa isang pliers. So napakaganda nito mga paps kasi lalo na dito, kailangan natin yung mga ganitong pliers. Kung gusto nyo umorder, lalagay ko na lang sa video description yung pinag-order natin. So ayun o. So medyo madilim ng mga paps. Kaya ang gagawin natin, kasi itong pliers na to mga paps, yung isa paluwag, ito naman pasikip. So dito, kailangan dito yung siya, pasikip para natin, matanggal natin itong circlip. May circlip kasi dito eh. Ayan mga paps, kitang-kita nyo, bulok na yung ating circlip. Kaya talagang need na natin siyang palitan. So nakikita nyo ba? Ayan. Ayusin lang natin yung video para makita nyo mga paps. So mga paps, yun. So yun na mga paps, malawang na kasi kaya mahirap ng gamitan ng pliers. So magagamit natin yung circlip pliers mamaya. Ayun, kita nyo bulok na. So kung hindi natin to palitan, talagang mawawalan tayo ng preno. So napakadelikado. So dito kasi naglalak lang dito sa repair kit natin dito yung circlip. Kaya pagka natanggal na natin yon, so pwede natin itong hugutin. Hugutin lang natin ito palabas. So alalay lang din kayo sa paghugot kasi baka ma-damage natin to pagkabit ng bago nating circlip na nabili. So ayun mga paps. Ito nyo. Grabe. Kalawang na kalawang na. Kaya pala nag-i-stock up. Ayun. So napakamura lang ng ganito mga paps kung bibili kayo sa dito sa ilalagay ko sa video product. So click lang kayo doon, tapos i-type nyo kung anong klaseng yung motor nyo. Sa akin kasi Mio Sporty. Pero marami siyang iba't ibang klaseng repair kit. Depende sa klase ng motor nyo. Ayun mga paps, sobrang dumi. Ngayon nilinisin natin to para pag kinabit natin yung bagong repair kit, goods na. Tapos nilinisin natin to. Kailangan walang bara dito mga paps. Tapos lalabas dito yung fluid. Yung tinanggal natin dito. Kailangan lumabas din yung fluid. Ayun, may lumabas na. So, ibig sabihin hindi siya ganun kabarado. So need na natin siyang linisin kasi sobrang dumi na. So yun mga paps, so tapos na natin siyang linisin. So wala kasi tayo yung pang tanggal talaga dito, pero nalinis na natin yung loob niyan pati dito. So dito yung ating repair kit, ikakabit na natin. So ito yung bago na nabili natin. So ganyan yung posisyon ng spring niya mga paps. Tapos yung isang washer dito natin ilalagay. So ito yung posisyon ng washer. Yan. So pagka nalinis nyo na, so ganito yung pag natin, pasok natin dito sa loob yan. Yan. Pasok natin siya dyan. So dito mga paps, ipapasok natin siya diretso. Ayan, sakto naman yung washer niya. Tapos ang sunod natin dito yung circlip. So ito mga paps yung circlip. So ito yung medyo mahirap ikabit. So need na natin ng circlip pliers. So wala kasi tayong tagahawak dito mga paps. So isang kamay hindi ko kaya yung ikabit. Wala kasi gaganyan natin siya.
Ayun o. Yung pinaka-lock niya. Ayan. So, tutulak natin to. Ayan. Ayan. So, pag na-circlip natin, dapat pala may panunok tayo ditong flat screw. So, kailangan may flat screw siya dito sa kabila. Para may tutukod natin pag ganun. Para pumasok siya. So, ayan. Ayan siya. Ayan o. So, tutulak natin siya. Para mag-lock. Sa kabila, ayan. Ayan na mga paps. Ayan na. Ayan mga paps. Ayan na. Ayan mga paps. Lock na natin. So, ayan mga paps. Ayan na. Kita nyo ba? So, ayan yung ang dali nating may kabit. Kasi nga, meron tayong circlip pliers. Tapos, ito kasi, ito may circlip. Yan, may circlip yan. So, ito kasi nakangat. Kaya, need natin ng flat screw para itulak to. Ayan. Para pumantay siya. So, ayan. Kita nyo naman mga paps. So, nag-lock na siya. At meron na rin play yan. Pagka pinindot natin. Ayan o. Play na rin siya. So, yun lang yung papalitan natin dito pag nag-stock up na yung master repair kit. Papakita ko sa inyo mga paps na nagpe-play na yung brake lever niya pagka pinindot. So, dito mga paps, kaya na natin itong ikabit kasi kung nagtitipid tayo sa bayad, so tayo na lang gumawa. Kaya naman natin to basta meron kayong napapanood ng mga tutorial kagaya nitong tinuturo ko. So, marami ako ditong mga tutorial about sa paggawa at pag-ayos ng Mio Sporty kasi nga ito lang yung motor na kumbaga yung minamaster natin. Ayan. So, ayan na. O, tignan nyo mga paps. So, ayan na mga paps. So, na-install na natin yung brake lever. Makikita nyo, bumabalik na siya. May pitik na. So, ibig sabihin, good yung pagkakabit natin ng brake lever. Ups, meron pala tayong nakalimutan. Yung ating rubber pala dito. So, ikakabit pala natin. Kasi wala palang rubber to. Kalimutan natin mga paps. So, madali na may kabit na pag ganyan ang kabit niyan. Natutulak lang natin ang flat screw dito. Repair kit. So, ayan. Meron na mga paps. Dali lang magkabit. Mga gantong repair kit. Dito na kayo mag-order sa ilalagay ko sa view. Dito sa video description. Kasi mas makakamura kayo. So, dito mga paps, maglalagay muna tayo ng brake fluid. Kasi ipa-flashing natin. Kasi possible na merong dumi dito. Kaya lalagyan natin muna siya ng brake fluid na kalahati para lumabas yung bagong brake fluid dun pababa. Kasi nga binuksan na natin yung dun sa baba eh. So dun naagos yung ilalagay natin. So magpa-flashing tayo. So dito mga paps, sunod natin i-vlog yung bago naman na cover. Kasi wala pa tayong pambili. Kaya ito muna tinagtsatsagaan natin itong cover sa brake fluid. So ito, pindutin natin. Yan ang bagong brake fluid. Ayun, nakita nyo. Malabas na yung mga lumang brake fluid. So, ganyan lang mag-flashing para matanggal yung mga dumi. So, pagka na-flashing na natin at maayos na yung malinis na. So, sasarado na natin to. Ito mga paps yung lock dun sa baba. So, lilinisin natin yung butas para
mamaya pagka ayusin natin yung preno, wala siyang bara ng mga kalawang. Kailangan malinis to, yung butas niya. Lalo na tong isa na to. Ayan. Kailangan tusukin natin siya ng karayom na para mabutas ang alak niya. So, siguraduhin nyo lang na yung butas dito malinis, saka dito walang bara. Tapos kakabit na natin to. Tatanggalin na natin to, tapos lalagyan na natin siya ng bagong brake fluid. So, pupunuin na natin siya. Natin siya ng brake fluid. Yan. Yan, ganyan ang karami mga paps. So, wag sobrang dami kasi paglagay natin ng rubber, maaaring umapaw dito. Kaya wag na punong-puno yung paglagay ng brake fluid. So, pagka nalagyan na natin, kakabit na natin yung rubber. Ito, yung rubber niya. Ayan. So, pagkalagay natin ng rubber, kakabit na natin to. Ayan, yung may plastic yan bago yung takip. Pindutin natin to ng pipindutin. So, tatagayin natin siya. Taga-tagalan talaga. Ano mga paps? Ayan na. Tigas na siya. Ayan na. Ayan na. Ayan na. So, tignan nyo. Ayan na. So, tatagayin nyo lang talaga sa pag-pump. Ayan na. Ayan na. So, pagka ganyan, ayan, may brake na tayo. Oh. Ayan. So, goods na. Ayan na. Talagang ipapump nyo lang para mawala yung hangin. So, ito mga paps, punasan nyo na at sarado nyo maigi para walang singaw. Tapos tatakpan na natin. So, ayan mga paps, may brake na tayo. So, dito, anong una nating ginawa to, hindi bumabalik to. So, pagka hindi siya bumalik dito, laging nakailaw yung brake light natin. Ngayon, sagad na siya pagka pinipindot natin. So, ibig sabihin, goods na yung ating brake dito sa front. So, ganun lang mga paps yung pag-ayos ng ganitong klaseng problema sa ating brake sa unahan. So, yung pinaka-repair kit kasi pagka ulan tapos araw sa katagalan, kinakalawang siya. Kaya need talaga natin ng maintenance para dito. So, dito mga almost 1 year din siguro or 6 months nung huling palit ko dito. Pero depende rin siguro kung madalas nauulanan yung motor nyo, mabilis siyang kakalawangin. Pero kung gusto nyo na ma-prevent yung pangangalawang, gada bibiyahe kayo, lalo na yung nabuta kayo ng ulan. So, isprayan nyo lang siya ng WD-40 para mawala yung tubig. Tapos, mabawasan din yung kalawang niya dito. So, yun mga paps, sana meron kayong natutunan sa ating konting tutorial dito about sa pagpalit ng repair kit. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga bago nating i-upload ng mga videos. Maraming salamat.